Okay guys, meron tayo rito gagawin na EPS motor. Syempre bago natin na kalasin yan, check muna natin. Bali Hyundai Accent to guys. Ano model to, sir? 2015 model to guys. Yan, bali Hyundai Accent. Yan. Ito guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag testing yan. Kung EPS motor ba ang sira o module. Ano yung mga plastic na susunog? Yan, akin na yung test light. Yan, bali ito guys, gagamit tayo ng test light. Tapos ito yung pang salpak sa module. Yan, sir. Yan, syempre bago natin check yan guys, meron tayong ipapa-shoutout. Ito may-ari. Sir, baka may papatingin ka, sir? Talisay dyan. Yan, bali kayo sir, taga Talisay, Batangas. Yan, si sir galing pa ng Talisay, Batangas, dumayo sa shop natin para ipagawa to. Yung power steering niya. Yan, syempre bago natin check upin, pakita muna natin. Yan, sir, paano susi mo, sir? Nandiyan. Nasa rek. Ba ito. Yan, bali dumating si sir dito, matigas ang manibela. Tapos nakailaw to guys yung EPS warning light. Yan, bali manual transmission. Yan. Start natin. Ay, lubog mo, rek. Clutch. Yan. Yan sir, mamatay pa pala no? Oo. Yan guys, namatay naman yung kanina dumating sir, nakailaw yung warning light ng EPS. Yan, tapos ito, matigas nga sir no? Tapos pumipitik-pitik sir. Yan, ito guys. Sobrang tigas. Kaya sir, kayo nga, para makita ng mga natin na totoo. Yan, matigas. Kasi baka sabihin ng basher natin yan, ito, si sir hindi kami magpapagawa kung wala itong Okay sir, sige. Okay. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano malalaman kung module ba ang sira o EPS motor. Yan, bali ito guys yung EPS motor yan. Yan, yun nandun. Yan. Ito guys, hindi ko na pinapakita sa video kung paano magkalas niyan kasi medyo mahirap kalas niyan guys. Ang importante naman, ipapakita ko sa inyo guys kung ano sira niya o nagiging sira. Bali, ang gagawin ko rito guys, testing muna tayo. Yan, ito guys yung location. Yan, ng module. Bali, ito guys yung motor. Yan, nandito siya sa baba. Yan. Ang bubunutin nyo guys, ito. Rekawa ka mo rin. Yan, dito muna tayo guys. Ito. Bubunutin nyo to. Yung nandito sa dulo. Yan. Ito guys yung power at saka ground. Yan, ganito guys. Kung meron kayong test light, yan, yung kabila may wire. Yung kabila, yun ang ilaw. Yan ang gagawin nyo. Ilalagay nyo rito yung test light. O yung kahit na kabila nyan guys, ito yung clamp. Yan yung may wire. Tapos ito guys, kapag umilaw to, ibig sabihin buo yung linya. Yan, ibig sabihin guys, umilaw. So, meron tayong positive at negative. Ngayon guys, ibabalik nyo. Yan, ito yung guys sa dulo Ngayon dito naman tayo. Ito naman guys yung galing sa motor. Yan, galing sa motor to. Yan, papunta yan dito guys sa motor mismo. Yan, bali ito siya. Ngayon meron tayong terminal na ginagamit. Yan, ito, dalawa. Dahil kuha ko isang terminal, yung isang malaki sa nilalagyan doon. Yan, maliit ko nakuha ko Bali, dalawang malaki guys ito. Maliit ko nakuha ko isa. Yan, ngayon guys, ang gagawin nyo, ilalagay nyo rito. Dito mismo, sa dalawa na to. Yan, dito yung isa sa ibabaw. Yan, yung isa sa ilalim. Yan, ito guys. Kailangan malaki guys kasi malaki itong female terminal galing motor. Yan, bali kabilaan na siya guys. Tinan mo rek. Yan, kabilaan. So ngayon, ito na. Yung kabila ng ng test light, dito nyo ilalagay. Kahit magkabilaan yan guys. Yan. Sir, kita mo sir?
Ngayon na ito, yung ilaw dito nyo ilalagay. Yan, ngayon ang gagawin nyo, ipipihit nyo lang ng konting ganon. Kailangan guys, kapag pinihit, iilaw to. Kapag umilaw yan guys, kabilaan, ibig sabihin, motor ang sira. Ngayon kapag hindi sa umilaw, nang pinihit natin, ibig sabihin, module. Ngayon guys, pipihit natin. Sir, kita mo? Umilaw. Ibig sabihin, buo yung kaliwa sa torque sensor. Kanan naman tayo. Umilaw sir, di ba? Yan. Ngayon ang gagawin natin guys, pag ganyan, patayin uli natin. Tatanggalin nyo uli guys yung kinabit nyo. Yan, para sa sigurado lang guys. Ibalik uli. Yan, ibig sabihin guys, nakasalpak na. Start natin. Yan, namatay. Sir, matigas pa rin, di ba? Yan, namatay siya. Ibig sabihin, motor pang sira. Sir, motor. Balik ka na lang guys. Kasi kapag pinatay natin, bumabalik, nagkakaroon ng supply, pero matigas pa rin. Yan. Ibig sabihin guys, motor ang sira na ito. Kasi kapag in-start, matigas pa rin. Yan, ngayon guys, ang gagawin namin dito, kakalasin namin yung motor. Ipapakita ko sa inyo guys yung loob niya. Yung carbon niya nag-stack na. Pakita ko na lang guys mamaya kapag nakalas na. So ito na guys, nakalas na natin yung EPS motor. Yan, bali dalawang tornilyo lang yan guys. Yan, dito at saka rito. Bali yung guys, yung tornilyuhan na yon. Tapos meron din sa kabila yung guys. Yan, dito yan guys, naka kabit. Yan, tapos sa 12 na tornilyo. Yan, 12 labi guys ang gagamitin nyo. Yan, bali dalawa yan guys na tornilyo. Dalawa. Yan. Tapos ako kasi guys, ang ginagamit ko rito, ratchet. Yan, medyo mahirap lang guys sa kalasin niya, kaya hindi ko na sinasama sa video. Yan, bali ito guys yung EPS motor. Yan, ngayon guys, ang gagawin natin na bubuksan natin. Yan. Pero bago natin buksan guys, tetesting muna natin. Yan. Wow. Yan, bali meron tayong positive at negative. Yan. Yan yung positive guys, dito sa pula. Yan yung negative sa itim. Yan, bali nakakabit na siya guys. Ngayon kailangan nyo guys pukpukin para malaman nyo kung iikot siya o hindi. Yan, kitang-kita naman guys umikot. Ibig sabihin guys, stock up na yung carbon brush nyan. Mahaba pa yung carbon brush nyan, nag-stock lang siya. So guys, papakita ko sa inyo. Bali ang gagawin nyo, tanggalin nyo muna itong bumper. Yan, ganyan na magtanggal yan guys. Susungkitin nyo lang. Yan, tanggal na siya. Tapos, ito guys, iingatan nyo to. Itong spacer na to na parang washer na goma. Yan. Tapos meron tayong ginagamit yan guys. Yan, ito. Kailangan guys, mailubog natin yan. Yan, ilulubog natin yan. Ngayon meron tayong ginagamit dyan, ito. Yung gaya ng lagi ko sinasabi, meron tayong puller nyan. Improvised na puller. Ang kailangan sikipan natin. Yan. Ngayon pwede nyo na itutok doon. Yan, ipapasok nyo guys na may butas mismo. Yan. Yan. Ngayon malambot na siya. Yan, ganyan lang guys. Kaya ito guys, sa pagre-repair na ito, minsan ang pagdi-DIY guys, sabihin ko sa inyo talagang minsan ang pagdi-DIY nakakasama rin. Kaya kung wala kayong mga gamit guys, mas maganda ipagawa nyo na lang. Ano kaya, gumawa na kayo ng ganito guys, katulad yung ginagamit ko na improvised na puller. Ngayon guys, bubuksan na natin. Kailangan guys, tandaan nyo. Yan, tandaan nyo ng gayang guhit. Isang tanda lang. Yan, huwag nyo lalagyan sa kabila kasi malilito kayo. Kailangan isa lang.
Bali, dalawa. Yan, dalawang tornilyo. Tapos kapag pupunutin nyo guys, ipitan nyo ng cutter. Saka nyo hahatakin. Dahan-dahan. Yan. Ngayon guys, iingatan yung malagyan to ng mga bakal. Tulad ng mga ganito, iingatan nyo na makatigop siya, magmagnet siya ng mga bakal. Kasi kapag binilit nyo yan, iingay yan. Yan, lalayo lang natin. Tapos iingatan nyo rin guys yung mga tinanggal nyo. Ngayon ito guys, kung wala yung gato, ang gagawin nyo guys, pupukpukin nyo lang ng dahan-dahan. Ilalabas nyo dahan-dahan. Sa akin kasi guys, may gato ako, kaya pinupukpok ko lang dito. Yan, napakadali lang guys. Yan. Bale ito guys ang naging problema niya. Yan sir, stack up. Ito guys, kitang-kita naman, nakalubog, ito nakaangat. Yan, nakaangat siya. Nakalubog yung dalawa. Kaya nawawala na talaga yung contact yan, oh. Naiiwan siya, pa dito. Naiiwan. Yan, kailangan guys, ganito naglalaro. Yan, kabilaan. Ngayon meron tayong carbon brass na nabibili sa Lazada. Yan, bali dalawang set. Ito guys, nabibili ko sa Lazada, 180 ang isang set. Bali dalawang set ang bibilin nyo. Yan. Ngayon guys, ito tuturo ko sa inyo. Kasi ano Ryan, pangsungkit. Yan, ganito magtanggal nyan. Meron kayong pangsungkit, itutulak nyo lang dahan-dahan. Yan, tapos ito, tutulak nyo lang to. Dahan-dahan lang guys, kasi minsan nasisira to, itong carbon holder. Yan, kaya lang guys. Yan, tanggal na. Bali, 4 na peraso yan guys, ilalabas nyo. Tapos yung spring, iingatan nyo guys. Yan. Tapos itong spring na to, huwag nyo nga hatakin. Yung iba kasi hinahatak ng gano. Huwag nyo kakalawin yan guys. Kasi kapag hinahatak nyo yan, iingay na yan guys. Yan, iingatan nyo lang. Tapos kapag natanggal nyo na yung mga carbon sa carbon holder, gagamitan nyo ng long nose. Ganito lang. Yan, iikot nyo lang ng ganon. Yan, gaya lang guys. Tapos meron tayong ginagamit yan guys na mahiwagang panghinang. Yan, ito yung ginagamit ko guys. Yung mahiwagang panghinang ko, heater plug yan guys. Yan, sa mga diesel engine. Yan ang ginagamit ko. Tapos ikakabit nyo na sa positive negative. Yan, magbabaga na yan. Yan, nagbabaga na siya. Tapos yun ang gagamitin yung panghinang guys dito. Yan, kasi hindi kaya guys ng mga panghihinang na ano yan, yung mga nabibili sa ano, sa electrical parts. Katulad na ito guys. Yan. Kapag maliit na ito, hindi kayang hinangin yan. Kaya heater plug ang ginagamit ko. Bali ganito guys, ikakabit ko na yung carbon brush, hihinangin ko na yung carbon. Papakita ko lang sa inyo guys mamaya kapag ikabit ko na yung carbon brush. So ito na guys, okay na, napalitan na natin ng carbon brush. Yan. Ito guys, kapag nagpalit kayo ng carbon brush, kailangan testingin yung ilubog. Kailangan guys, hindi may iiwan sa loob, katulad nung kanina na pinalitan natin carbon. Yan. Kailangan hanggang sagad lalabas siya. Kapag sinagad nyo, lalabas siya. Yan. Kasi may time guys na kapag nagpalit kayo ng carbon, pag pinasok nyo ng ganyan, naiiwan siya sa loob. Useless din yan guys. Titigas pa rin ang manibela nyo. Yan. Tapos ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano magbalik na itong armature. Tapos ang gagawin nyo guys, liliyahin nyo ng manipis na liha. Liyahin nyo maigi. Hanggang sa mawala yung mga tama-tama niya. Kailangan makinis na makinis. Yan. Bali ito guys, kapag nabuo na natin to, meron pa kayong maririnig na konting ingay ng konting-konti lang. Kasi nga itong carbon, medyo magaspang pa yan. Kapag nagpares na siya nito, yan, tatahimik na rin yan guys. Yan, ganyan ang gagawin nyo.
Tapos itutulak nyo isa-isa yung carbon. Ilulubog nyo, papasok. Yan, kaya lang guys. Kapag pumasok na, isasagad nyo lang. Yan. Ngayon guys, kapag sumagad na siya, kailangan itong wire ng carbon, ilalayo nyo. Kasi baka tumama rin ito kapag umikot. Yan, ganyan guys. Malayo siya. Yan. Kali yan guys, meron pang konting tunog. Kasi nga, yung sinasabi ko, hindi pa masyadong nakalapat yung carbon dito. Kumbaga, magpaparis pa yan guys. Yan. Ngayon, kapag ganyan guys, yan, titingnan nyo kung mayroong mga naiwan na mga pinaghinangan katulad nito. Yan, minsan kasi may mga dumidikit dito. Yan, magiging dahilan yan guys kapag kapag dumikit yun dito sa housing niya, ito guys, katulad nito. Yung housing niya, iingay yan. Kaya make sure lang guys na walang may iwan na mga pinaghinangan. Ngayon guys, hanapin nyo na yung guhit. Yung katulad nito yung guhit. Yan. Tapos iipitan nyo rito. Katulad ng ginawa natin kanina, ipit. Tapos ito yung guhit. Ngayon yung sa housing niya, hanapin nyo rin yung guhit yan. Tulad yan. Kailangan nakatapat guys. Yan. Kaya ako nilagyan na ito guys. Kasi kapag sinalpak nyo itong housing, magmamagnet yan. Hahatakin niya yan. Yan. Para nakaipit siya. Bale, ito guys yung guhit natin. Malakas na naman yung sounds ng kapitbahay natin. Sana wag tayo makapiright. Kailangan guys, make sure lang na masikip. Yan. Yan. Ngayon wag nyo muna guys ikakabit to. Kailangan testing muna. Ayan, saglit lang saglit. Yan. Kailangan natin guys ng tagahawak. Huwag mo lang saglit. Yan, ito guys, medyo may konting tunog lang yan. Yan, positive sa pula. Yan, negative sa itim. Ito guys, iikot na yan. Yan, ikot mo ng konti. Yan, para marinig ng mga viewers. Yan. Yan, lumalaban siya guys. Huwag mo masyadong ganun kasi kunyari malakas eh. Baka sabihin, dinadaya natin eh. Kaya ano ito muna. Ngayon guys, pwede na natin ibalik to. Kailangan guys, itong ilalim na to, lalapat siya ron. Sasagad dito mismo. Yan, kailangan sasagad siya. Yan, ang ipapupukpok nyo guys, wala kayong rubber mallet, mga ganito guys, medyo malaki, pupukpukin nyo. Huwag yung pupukpukin ng bakal, yung mga ganito. Yan, kapag pinukpok nyo yan guys, kakalas ang magnet nyan. Kapag kumalas yan guys, bibilis ang tibok ng puso nyo kasi alam nyo nang bibili kayo ng buo nyan. What? Kailangan guys, lumabas ulit ito. Yan. Kasi kapag hindi lumabas yan, kapag pinasok nyo na lahat, nakasalpak na ron, gaganit yan guys, masikip. Yan, okay na guys. Ngayon, ibabalik na natin to yung spacer o yung washer na goma. Tapos ito guys, pansinin nyo, medyo nakaangat to. Yung kabila, malalim. Yung malalim, yun ang ilalagay sa ilalim. Yung medyo may umbok, dito sa ibabaw. Yan. Tapos ilulubog na lang ng ganyan. Ang kailangan lubog na lubog. Tapos konting grasa.
Para kapag pinalit nyo, dudulas lang siya. Yan. Ngayon, testing na natin ulit. Ito na yung finished product natin. Ano sir? Yan. Okay. Up. Tanggal. Yan. Okay. Ngayon guys, ito yung pinagpalitan na carbon brush. Kitang-kita nyo naman, sunog na. Yan. Medyo nag-iba na ang kulay dito sa kabila. Yan. Sunog na yan guys. Tapos mahaba pa siya, pero sunog na. Yan. Bali ang carbon na to guys, hindi naman to nauubos. Kumakapal lang. Kumakapal lang siya, kaya siya naiipit. Ang tulad na ito guys, sunog oh. Yan. Ngayon guys, ang gagawin ko rin ito, ay kakabit ko na. Hindi ko na rin ipapakita guys kung paano ito ikabit, kasi medyo mahirap ikabit ito. Sa mga nagtatanong sa akin, bakit ko hindi pinapakita kung paano malasin ito ikabit, kasi nga talagang napakahirap ikabit na ito guys. Kaya kailangan ko pa ng mga gamit na talagang lulusot para dito. Yan. Pakita ko na lang guys mamaya kapag naikabit ito na at i-testingin na namin. A few moments later. So ito na guys, okay na. Naikabit na natin yung EPS motor. Then guys, bali ganito guys, kapag magre-repair kayo ng EPS motor, magkakalas kayo, kailangan guys tanggalin nyo yung negative terminal ng battery. Then ito guys, aalisin nyo para sa safe lang guys. Yan. Bali negative. Yan, in case na may mga nakabalat na linya, yan katulad na ito guys, may mga wire na nakabalat, baka dumikit sa ground, i-spark yan guys. Ngayon kapag walang fuse, uusok yan guys. Kaya para safe lang tayo. Kaya na ikakabit na natin guys yung battery. Sige Rick. Yan, magandang klase yung clamp ni sir. Talagang quick release. Ngayon guys, testing na natin. Teka. Ngayon guys, kapag magre-repair kayo nyan at ibabalik nyo na, kailangan ikabit nyo to. Yan, kasi konektado yan guys sa mga module. Ibabalik nyo yan guys. Yan, testing na natin. Balik ko guys yung EPS warning light. Yan. Kailangan pag pinaandar, mamamatay yan. Yan, okay na guys. Kailangan guys, kapag inikot natin, isang daliri lang. Yan, kita naman guys, napakalambot. Isang daliri lang yung guys. Kanina, halos sa 2 braso ang ginagamit namin. Yan, ngayon isang daliri lang. Yan, tapos yung warning light, yan, hindi na bumalik. Ganun lang guys, para sigurado lang, kung medyo nagtutuda kayo, wag muna kayong bibili ng module guys. Ang unahin nyo guys, yung EPS motor, tanggalin nyo, tapos ipa-repair nyo. Pero guys, kailangan yung magre-repair nyan, marunong din. Kasi kapag hindi marunong guys ang nag-repair nyan, lalo kayong gagastos na malaki. Kaya kailangan, dadalhin nyo sa marunong neto. Okay na guys. Yung EPS warning light nya guys, wala na. Yan, tapos napakalambot. Yan. Hindi na siya power steering. So sir, hindi na power steering Okay na. Pagod mo natin. Bali ito guys, ibabalik ko na itong mga to. Yan, tapos sila sir, uuwi na sila sir ng Batangas kayo sir. Alisay Batangas. Sir, yan ma'am, baka may babatiin ka ma'am. Mga kumari mo ma'am, batiin mo. Okay naman. Sir, thank you po sa inyo. Maraming salamat po sir. Maraming salamat po sa ating ma'am. Yan, ganun lang guys. Gayahin nyo lang yung video ko. Kahit nasa bahay kayo, magagawa nyo na maayos ang sasakyan nyo. So yung isa, sana may natutunan kasi sa sinatutapang video. Bali, yung Thai Accent, 2015 model. Sir, maraming salamat po. Okay po.